ako. At dahil madilim pa, skip na natin hanggang makarating ng Luneta. Yan, diretso na tayo papuntang norte. At dito sa monumento, yung magiging way natin para makapasok ng Bulacan. Pero dadaanan muna natin ang Valenzuela. At dito sa may Kawayan Bulacan na ako aabutan ng liwanag. Katabi lang nito ang Marilao at mukhang sa Bukawi na ako aabutan ng traffic pag uwi mamaya. Yun o, eto na yung clock tower ng Balagtas. Na-convince ko na rin yung sarili ko na wala ng mga lubak dito sa Bulacan. Kaso, pag check ko sa kabilang lane, mukhang yari na. Hindi pare Pero, mamaya ako nang isipin yan. Tatagusin ko muna tong ginto para makapasok ng Malolos. Dire-diretso lang to dahil konti na lang, kalumpit na. At alam nyo na siguro kung anong kasunod ito. Dahil pagpasok ng alas 7 ng umaga, touchdown na ako ng Pampanga. Medyo gutom na ako pero sayang yung oras kung hihinto pa ako. Kaya konting snack na lang muna habang napadyak. Maaga pa pero napakainit na kagad. Buti na lang nakarating na ako ng San Fernando. And after 110 kilometers, finally nakarating na rin ako sa pinakamalaking McDo sa Asia, ang McDonald's Capital Town. Alas 8 pa lang ng umaga kaya naabutan ko pa yung breakfast. Kaya kain muna tayo mga idol. Ops, bantay-bantay lang ng bike, baka mamaya hindi ako makauwi Makapag-ayos na nga para makaalis na din. At simula na ng pinaka-challenging part ng ride na to. Pag ride out, napakainit na kagad. At kahit nakapagpahinga na ako, may pagod na rin sa legs ko. Madedelay pa ako sa mga traffic. At bago pa ako sumabak sa lubak ng Bulacan, binabaan ko muna ng konti yung tire pressure ng gulong ko para iwas aberya. Eto na, tugudugudug, tugudugudug. Tugudugudug, tugudugudug. Pahinga lang ng konti tapos tugudugudug, tugudugudug. Tugudugudug, tugudugudug. At nang makaraos na sa mga lubak, sakto tanghaling tapat na. Grabe na talaga yung init. Kaya mula Marilao, hindi ko na tinipid yung sarili ko sa pahinga at tubig. Baka mamaya mapano pa ako pag binilit ko. Kaya 1:17 PM na ako nakabalik ng NCR. Kung saan nakipagpakpakan naman ako sa traffic. Kaya mas nararamdaman ko lalo yung init. Lalo na nung nakabalik ako sa kilometer 0. Kaya halos 4 PM na din nung nakarating ako ng Alabang. At nakabalik dito sa amin sa Santa Rosa ng 5:06 PM. This is a 220 kilometer ride mula sa amin. At mukhang huling long ride ko muna to. Ang init! Talang part ha. Kaya mo yan, abot yan, abot! Abot yan! Abot yan! Pang-abot kaya yan! Wala. Meron. Traffic lang! Okay na yan, okay na yan. Sir, oh. Thank you po. Thank you. Hell no, man. What the fuck, man? Ensayo na sa initan dahil nandito na ang summer at mag-long ride tayo ngayon. Kasama ang TGC, ang ruta natin ay ang walang kaumayang Laguna Loop. Pero para mas mainit at mas mahaba ay sa hala-hala tayo dadaan. Bakit nga ba namin pinapahirapan yung mga sarili namin? Meron kasi kami mga paparating na mahahabang ride kaya practice lang muna. Kaya nga, para may ensayo naman kahit konti. Kasalukuyan namin binabaybay ang probinsya ng Rizal at dire-diretso na kami papunta ng Pinilya at mukhang may makakasabay pa kami. Nakita namin yung mga taga-Antipolo at sa hala-hala din yung punta nila kaya sabay-sabay na kami. Dito kami dadaan sa may town proper ng Baras para walang ahon at makinis yung daan. Unti-unti na rin umiinit at nakakabanas pero konti na lang to at Pililya na. Medyo mahaba-haba na rin yung ride namin kaya pahinga muna kami dito para makapag-ready sa hala-hala. At alam nyo ba kung bakit mainit? Dito kasi kami sa Mars. O diba, corny? Kaya dumiretso na lang kami papunta ng hala-hala kung saan pagpasok mo dito, wala nang atrasan. 45 kilometers ito hanggang dun sa dulo pagdating ng Laguna. Walang ibang shortcut kaya wala kang magagawa kung hindi tapusin to. Pero kahit ganon, maganda naman yung view dito. Kung saan sa kaliwa makikita natin ang Laguna Lake at sa kanan naman ang mga bundok. Diretso lang kami hanggang makarating ng Arco at magsisimula na ang nakakabadri pa daan. Ginagawa kasi yung kalahating kalsada ng hala-hala. Sira-sira yung daan kaya madalas
madalas nasa gitna kami ng kalsada. Buti na lang, wala masyadong sasakyan kaya hindi ganun kadelikado. Napakahaba ng rutang to. May mga ahon pero banayad lang. Pero umay talaga sa sobrang haba. Kaya nag-stop over muna kami dito sa I Love Punta. Tapos nag-side trip na din kami dito sa Bahugan ni Tala. Nadi nga lang namin alam kung ano ibig sabihin ng Bahugan. Dati, nabubuang na ako dito sa Hala-Hala dahil mag-isa lang ako lagi pag dumadaan dito. Kaya ramdam ko na solid din talaga pag may mga kasama. Paglabas namin ng Hala-Hala, parang may nagbabadya pa atang ulan. Kaya kumain muna kami. Wala kasi masyadong bilihan kanina kaya gutom na din kami. Napasarap sa kain kaya may energy na ulit kami bumiyahe. Diretso na kami ng family kung saan parang minamalas pa ata kami. Umaambon na kasi. Kaya nga kami nag-long ride ngayon kasi mag-e-ensayo sa init eh. Ay nako. Buti na lang di ganun kalakas kaya hindi na dumihan yung puti kong jersey. Pagdating namin ng pagsanghan, wala nang ulan pero makulimlim kaya rinekta na namin pa uwi. Baka kasi makabutan pa kami ng ulan. Safe pa hanggang Santa Cruz pero pagdating ng pila, wala na. Finish na. Kaya yung puti kong jersey, naging cookies and cream na. Bad trip. Minsan na nga lang ako magputi. Everyone's dunking their face in ice water in the morning. So let's see if it's actually worth it. This is my face before. 3 times, 20 seconds each. You also have to eat a banana because it's high in potassium and it helps debloat your face. This is my face 10 minutes after. It definitely helped debloat my face and made me feel a lot more awake in the morning. So is it worth it? Yes. Do you need the expensive water bottle? No. Everyone's dunking their face in ice water in the morning. So let's see if it's actually worth it. This is my face before. Ah! Magagi! Ano to? Ah! Nila wala daw makukuha sa bike. May gasgas ako. Pag ako namatay sa bike, ilubong. Nila wala daw makukuha sa bike. Solo ride muna tayo ngayon. And para sa safety reason, sinasanay ko yung sarili ko na magdala ng ganitong top tube bag kahit short ride lang. Dito ko nilalagay yung mga importanteng gamit tulad ng cellphone, wallet, power bank at kung ano-ano pa. And kaya nga pala tayo solo ngayon dahil walang tropa na available para sa long ride na to. Isa pa, matagal ko na rin gusto mag long ride para masubukan kung gaano nakalakas yung toyo ko. So from Santa Rosa, Laguna sa may Nuvali, ang rutang pupuntahan natin ay sa Dolores, Quezon. Kaya dito ako dumaan sa Nuvali Circle papuntang Calamba, Laguna dahil ang labas nito ay sa Maya pa, Calamba, Laguna na and malapit na to sa SM Calamba. Iwas traffic na rin sa highway and sa usok ng mga sasakyan. Pero ang hindi natin maiiwasan sa ruta na to ay yung mga malulupit na lubahan. Nung makarating ako sa Calamba, iniisip ko kung saan ruta ang dadaanan ko. Meron kasing daan sa Kalawan, Laguna, and meron din naman daan sa Santo Tomas, Batangas. Naisip ko kagad na sa Kalawan na lang dumaan dahil nakadaan na ako dun sa kabilang ruta sa may Santo Tomas. Parehas lang naman sila ng layo kahit saan ka dumaan kaya mapapaisip ka talaga. Buti na lang meron tayong nakasabay dito hanggang sa may kanto ng Kalawan and sa kahit maiksing oras nabawasan yung pagiging boring ng solo ride. Kaya maraming salamat sa mga nakilala ko at nakakwentuhan ko sa daan habang ginagawa ko itong biyahe na to. So ang unang bayan na titigilan nga pala natin ay dito sa Kalawan, Laguna. And ang kalaban dito ay yung napakahabang patag and napakalakas na hangin. Kaya pagdating ko dito sa pinya ng Kalawan, dito muna ako nagpahinga and uminom ng totoong pineapple juice. Dito na rin pala ako nagtanong-tanong kung saan yung daan and kung anong klaseng ruta yung dadaanan ko papuntang San Pablo. Buti na lang din nakapagpahinga ako and nakapagtanong ako sa mga tao doon. Dahil yung ruta papuntang San Pablo ay banayad pero sobrang hahaba na ahon. Pero kahit ganoon, syempre, meron pa rin lusong and patag para makapag-recover tayo. Kala ko dire-diretso nga ako na. Palang yan. Surprise eh. After na mahaba-habang padyakan, nakarating na tayo dito sa San Pablo, Laguna and naisip ko rin na dumaan ng Sampaloc Lake, which is isa to sa 7 lakes of San Pablo. Magandang spot kasi to ng tambayan para makapagpahinga and makapag-picture na rin. Pero may mga kilala akong siklista na dito nakikipag-date. From San Pablo, Laguna, meron lang 20 kilometers dun sa pupuntahan natin sa Dolores, Quezon, which is yung Bangkong Kahoy Valley. Dito ay halos puro patag na yung daan papuntang Dolores, Quezon and habang binabaybay ko yung daan ay na-realize ko na sobrang laki pala ng San Pablo, Laguna. San Pablo pa rin pala to. Alam ko, Quezon na. And after 12 kilometers, nakarating na rin ako dito sa bayan ng Dolores, Quezon. Dito na pala ako nag-refill ng mga inumin dahil yung susunod na dadaanan ko ay eto na. Gagi. Hindi
Dito na tayo sa Quezon, guys. First time ko makarating dito lang nakabike. Tapos solo pa. Tapos pagpasok ko dito sa barangay na to, biglang lumamig. Sulit. Sa bayan, ang init eh. Shit. Tarik nun. Meron pang kasunod. Unang siko. Pangalawang siko. Pangatlong siko. Hindi na ubos. May sunod pa. Ito na, pangapat na to. Ayan, nakapos din. Gagi, meron pa. Pang-anim. Hindi ba tapos? May paligo pa dun, oh. Pampitong siko na yun. Ito, pang-8. May pang-9 at pang-10 pa, hayop. Hindi naman matarik yung mga siko dito eh. Ang problema, ang dami. Ayun, oh. Saan na-recover na yun? After ng mga siko na ahon na halos wala talagang recover, meron din naman lusong. Wala masyadong sasakyan, malamig na klima, matataas na puno, kaya talaga namang mag-e-enjoy ka. Solid yung mga puno dito, ang laki. Pero pinakasolid, lumulusong ako, hindi ako maahon. Pinakasolid dun. Alternative route, bangkong kahoy. Nila, wala daw Yuki Tsunoda! Lagi lang ito ako naman niya. Hoy! 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 Awa! Huh? Ah? Huh? Yeah. Huh? Yeah. See, man, we talking about 10,000. How about 10 billion? Appreciate that, my brother. Makikitaan ninyo dito, na-wipe out may sa kuha mga randoms nga kauban na tapos giing na namin sa tigler sa kunta nga nice game daw. Gato o goro ni sila nga humana ng duwa. Sila kabalo, nabuhi na ang bida. Gato o mo humana, ano? Tapos na ba? Hindi pa, oy, nagbidipi. Ayaw ka. Ay, saya. Ayaw, agitapos, yun di ay. Yawa! So makikitaan ninyo dito, na-wipe out may sa kuha mga randoms nga kauban na tapos giing na namin sa tigler sa kunta nga nice game daw. While exploring underwater, divers found massive skeletons that looked disturbingly human. While exploring underwater, divers found massive skeletons that looked disturbingly human. While exploring underwater, divers found massive skeletons that looked disturbingly human. While exploring underwater, divers found massive skeletons that looked disturbingly human.
While exploring underwater, divers found massive skeletons that looked disturbingly human. While exploring underwater, divers found massive skeletons that looked disturbingly human. She the battery eats it, no problem. She the battery eats it, no problem. Wow, it's gone. Just kidding, there it is. Wow, it's gone. Just kidding, there it is. Some of the people think they are animal expert and they say, don't give raw meat to dogs. You are not even an expert on your own body. What do you think these dogs in the wild, what they do? They go to a restaurant and order steak, or their mother used to cook for them. No, they eat raw meat. They love that. Sometimes raw meat, sometimes vegetable. Sa itong kata ko dyan, ha? Palagi ba bigyan ng kanya? Di man araw-araw na nakangiti. Dito guys, gamit ko nga pala itong Nung isang araw, nag-iwan ng gagpit yung uncle ko o yung ginagamit namin na panghuli ng mga kuray. Gawa yan sa kawayan at nilalagay yan sa mga butas sa lupa. Kapag kasi may butas, panigurado merong kuray dun sa loob. Nanay ko na yung naglagay niyan kasi dun sa butas na pinaglagyan ng uncle ko, wala kaming nakita o nahuli na kuray dun kaya nilipat namin yan dito sa kabila. Inipitan na nga yan ng mga bato para mas madali yan na makahuli at hindi gumalaw-galaw kung sakaling may papasok na kuray. Kinabukasan, maaga pa lang ay binalikan ko na yung pinaglagyan namin ng gagpit ng nanay ko at akala ko nga meron ng huli yan dahil bumaba na yung parang pinakaharang niya dun sa loob. Malalaman mo kasi na meron ng huli yan kapag halimbawa na yung parang kutsara na yon sa unahan o dun sa may pinakabunganga nitong kawayan ay nakababa na, ibig sabihin meron ng nakulong dun sa loob na kuray. Pero nagtataka nga kami dahil wala yung laman kaya inilipat na lang namin yan dito sa kabila. At doon nga sa nilipatan namin na butas, nagulat ako kasi kinabukasan meron na kaming nahuli at meron na yang laman sa loob. Yan palang hawak ko, yan yung parang pinakalak nitong gagpit o panghuli ng kuray. At nakasabit yan dito sa pahabang butas. At kapag halimbawa na may pumasok na kuray dun sa may kawayan at umabot siya dyan sa pinakaibabaw at nagalaw niya yung kapirasong kawayan na nakasabit dyan sa may butas na pahaba, ay matatrap siya dun sa loob kasi yung pinakaharang na yan na parang kutsara, sasarayan at hindi na siya makakalabas. Etong nahuli namin na kuray, medyo maliit pa to at hindi pa nga to maganda yung laman kasi kailangan mo pa yan na bukutin o ikulong pa tapos pakakainin mo siya ng sapal ng nyog o kinuskus na nyog para gumanda yung laman niyan sa loob at para luminis at para pumuti. si Alpha. While exploring under... Makikitaan karon ako ay pakita ninyo kung unsa la nakaad karon kay ipik naman lagi tang tanan diri abay kay gapik barag is 5 og rapaila ako ag mao ni nakalisod sa solo RJ bay kay imong kauban mahimo nimong kalaban pareha na lang kay duhan man lagi ni ka gubot na gali kayo ang Pilipinas. Kay
Kay swerte mga ito sa malas ako ang main account bay. So mo to ako ang gi-open ako ang Smurf diri kay basin pa di ay makalikay ta sa mga butsukoy ba. Pero puting kabaw. Amang yun ay gihapon kay kabantay mo nag-age na ang isto. Wag malupig ang istri bay gamage po siya. O di ba? Abi na akong nakalikay na taba. Pero okay ra nakana ko okay ra kay butsukoy ako ang mga kauban mas butsukoy ang mga kalaban. Kay tan-awa tulo ka bo kilahang marksman dira O di ba? Tapos amo ang is5 gapik na og zilong ba. Ya gatuo kog okay na yawa ay GN pa lang kapit na mahurot ang oras gatilis pa man hino og great training man la. Yawa! Ay GN pa lang gani ba? Ibaw na ka unsay resulta. Pos kay wa man lagi may tangki aluoy kani mo marksman diri kay tabangan ning daghaki nga marksman sa kontra. Mao nang siya ako ang gi-priority og dalaw diri ang tawag farm pa lang gani ko diri awa na nabigwasan na og napaksi na ang kinabuhi niya. Mao ning siya gyud ako ang i-priority og dalaw diri kay tanawa na pahak na dai niyang tore Nihangyo na gyud taon ni siya diri ang mid og room. Pa-adjust na lang gyud niya ang Aurora. Way uso adjust diri sa solo RG bay tapos tanawa mo ang zilong nga level 5 tapos iyang kontra diri nga Aldos level 8 na o di ba unsaon man namo pag objective sa turtle ana gi naman gyud kaayo tapos amo duha pagani ang mage namo ha dili mo lining bay biyaan nila ang mid bay o di ba napos dayon og dali-dali sa kontra abi na ako nakalikay na to sa butso ko diri kay Smurf na gani gamit na ako mo ra man di ay gihapon sabiha sobra naman kay ta kaswerte sa malas ani monton naunsa naman taon taane mane tapos nakasnowball pag yun ni Cardo nila unsaon naman kaya GN pa lang sa kuha mga kauban wa na kahibaw na taon sa padulungan aning duwa pero makaana na pod ko ani nga arang-arang na lang pod hinuon siguro ni ako ang mga nakontra pod diri kay dili man ni pareha to mga panlo kaayo pre kay murag balance raman kaayo ning matrix diri sa MLBB karon kay ug butso ko ako ang mga